Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Anong sinabi mo, Jenny? Malamig na sa ni Gabriel. Napatingin ako sa kamay nito na nakakuyom na ngayon. Sobra-sobra yung kaba ko dahil sa kalokohang ginawa ni Aaron. Bakit pa kasi siya nagpakita dito? Ayan, naungkat tuloy. Kuya, hayaan mo akong makapagpaliwanag, okay? Kinakabang sabi ni Jenny. Paliwanag? Alam mo ang lahat? Nasaan ang asawa ko, Jenny? Napatigil ako sa sinabi ni Gabriel. Asawa? Nagugulan akong tumingin sa magkapatid. Kuya, please calm down, okay? I-explain ko lahat-lahat, pero hindi dito. Nakita mo bang ang daming tao? Let's go to your office. Maglalakad na sana si Jenny na magsalita naman ng kuya niya. No! Dito tayo mag-uusap at hindi na tayo pupunta sa office ko. Magpaliwanag ka ngayon. Galit na sigaw nito. Lahat ng models at empleyado ay nakatingin sa amin. Pre, bago tayo mag-usap, baka pwede mo nang palabasin mga model staff mo. This is private. Mahinaong saad ni Aaron. Bakit parang di siya kinakabahan? Bakit normal lang ang kilos niya? Tininglat ni Gabriel ang lahat ng nasa loob. All of you, get out! Now! Malakas na sigaw nito. Dahil sa takot ng models at staff, ay madali sila lumabas ng room. Tumalikod na rin ako para lumabas na. Kahit gustuhin ko ang makinig sa usapan nila, ay hindi naman ako pwede. Dahil siguradong magtataka sila kapag nag-step ako dito. Tatanungin ko na lang si Aaron about sa pinag-usapan nila. Nakakadalawang hakbang na ako na matigilan ako dahil tinawag ako ni Aaron. Sophia, dito ka lang. Napapikit na lang ako dahil sa sobrang inis. Ano bang balak ng lalaking to? Hindi ba niya alam na dahil sa ginagawa niya ay mapapahamak ako? Wait, Aaron. Bakit pinag-stay mo si Miss Sophia dito? Labas siya sa pag-uusapan natin. Sige na, Miss Sophia. Pwede ka nang lumabas. Tumango ako kahit nakatalikod sa kanila at naglakad. Kaso muli naman ako napatigil dahil tinawag ako ni Aaron. Pero this time, para akong natulos na kandila dahil sa pangalan na binanggit niya. Sobrang kaba ang naramdaman ko ngayon at pinagpapawisan na rin ang kamay at mukha ko. I said stay, Mia. Hindi ko alam kung lilingon ba ako o tatakbo na lang. Gusto ko nang makalis sa pesting lugar na ito. Visit ka, Aaron. Bakit mo ko binuko? What did you call her? Nauutal na saan ni Jenny. Kung pwede lang lamunin ako ng sahig sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Naiyak na rin ako sa pagkakataong to dahil hindi pa akong gandang harapin sila at napakaaga pa. Ano bang binabalak mo, Aaron? Bakit ginagawa mo to? Pinilit ko pa ring akbang ang aking mga paa. Aalis na ako dito. Hindi ko kayang harapin sila. Wait! Miss Sophia? Stop! Aaron? Paano mo nasabing ang best friend ko ay si Miss Sophia? Gumagawa ka ba ng kwento? Para lang hindi mo Hindi natuloy ni Jen ang sinasabi dahil muli na magsalita si Aaron na mas lalong kinatakot ko. Aaron, I hate you. Pinagkatiwalaan kita. Pero bakit ganito ang ginagawa mo?
Kung ayaw niyo maniwala sa akin, then remove her mask. I am sorry, Mia. Pero kailangan nilang malaman to. Tama na 5 taon na pagtatago. No, ayoko. Hindi pa ako handa. Humakbang ako at nakakatatlong hakbang pa lang ako nang may humigit sa braso ko. Saktong pagharap ko ay sa isang matigas na dibdib tumama ang katawan ko. Namilog ang mga mata ko na mapagtunto ko kung sino ang humigit sa akin at niyakap ako ngayon. Gabriel? Let me go. Hindi ako sinasabi niyong Mia. Ako si Sofia de la Cruz. Nauutal kong saad. Nanginginig na rin ang mga tuhod ko sa panghihina. Ngayon naiintindihan ko na. Mahinang saad ni Gabriel. Naiintindihan ko na kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Nung una pa lang kitang makita. Ang presensya mong pamilyar at ang kabog ng puso ko na magkalapit tayo. Dahil ikaw ay si Mia. Ikaw ang aking asawa. Biglang kumabog ang puso ko. Kabog na kakaiba, hindi dahil sa kabang nararamdaman, kabog na may epekto dahil sa mga sinabi niya. Pinilit ko makawala sa yakap niya. Umatras ako at umiling-iling. No! Hindi ako si Mia na sinasabi nyo. Pwede ba? Gusto ko nang umuwi. Akmang tatalikod ako na makita ko ang mabilis na kilos ni Aaron. Sobrang bilis itong nakalapit sa akin at tinanggal ang maskarang suot ko. Hindi ako makapaniwala na tumingin kay Aaron. Namumuo na ang luha dahil sa sakit na nararamdaman. Bakit piling ko ay trinidor ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng 5 taon. Narinig ko ang pagsinghap ni Jenny. Bes? Mahinang saad nito. Tiningnan ko silang lahat. Si Gabriel, nalatang di makapaniwala na nasa harap niya ako, at si Jenny na umiiyak na ngayon. Pumikit ako at bumuntong hininga. Sa pagmulat ko ay seryoso kong binalingan si Aaron. Nakikita ko sa mga mata niya ang paghingi ng pasensya. Bakit, Aaron? Bakit? May usapan tayo. Alam mo namang ayaw ko magkaroon ng ugnayan sa lalaking to, di ba? Bakit? Bakit ginawa mo to? Pinagkatiwalaan kita, Aaron. Galit kong sigaw sa kanya. Patawarin mo ako, Mia. Pero kailangan Tama na ang pagtatago mo. Mahinang saad nito. Napailing ako at napangisi dahil sa sinabi niya. Sino ka para pangunahan ako? Ako ang magdidesisyon para sa sarili ko. Hindi ikaw. Hindi pa ako handang makarap sila. Alam mo yan, Aaron. Paano mo to nagawa sa akin? Napaiyak ako dahil sa frustration. Patawarin mo ako. Pero kasi Mia, napag-alaman ko, nakasal pa rin kayo ni Gabriel, na mag-asawa pa din kayong dalawa. Hindi totoong sinasabi mong 1 taon lang ang bisa ng kasal. Asawa mo pa rin siya, Mia. Hindi makapaniwala na tumingin ako kay Gabriel. Kasal? Akala ko ba 1 taon lang? Anong ibig niyang sabihin, Gabriel? Anong kasal pa rin tayong dalawa? Di ba 1 taon lang ang bisa ng kasal natin? Yun ang sinabi mo sa akin. Kaya paanong asawa pa rin kita? Ano pa ba ang dapat kong malaman? Ano pa ba? Meron pa ba? Gulong-gulo na ako. Yes. Sinabi kong 1 taon lang ang bisa ng kasal natin. Pero hindi ko na tinuloy yun. At hinayaan na lang. Pero bakit? Nangihinang tanong ko. Dahil gusto ko sanang pahirapan ka. Dahil sa'yo ko sinisisi ang lahat, kaya kami naghiwalay ni Nicole noon. Pero natauhan ako, Mia. At
At gustong ayusin ang kasal natin. Ang relasyon nating dalawa. Baka sakaling mag-work. Kaya hinanap kita, Mia. At hanggang ngayon, pinapahanap pa rin kita. Dahil gusto kong maayos ang lahat. Hilaw akong napangiti. No. Wala nang dapat ayusin, Gabriel. Gusto ko ng divorce. Tama na ang kaibang na to, Gabriel. Masaya na ako sa buhay ko na meron ako ngayon. Mia? Huwag naman ganito, Bes. Nagbago na si Kuya. Sa buong 5 taon, hinanap ka niya para bumawi sa'yo. Ginawa niyang lahat. Nakikiusap ako sa'yo, Mia. Mag-usap kayo ng maayos dalawa. Sumulyap ako kay Jenny na luhaan pa rin. Mukhang marami siyang alam. Pero humiling ako. Huli na ang pagbabago na sinasabi mo, Jenny. Dahil wala na. Matagal nang wala si Mia. Dahil ako na ngayon si Sofia de la Cruz. Matigas kong sabi. Please, Mia. Let's talk. Alam kong galit na galit ka sa akin dahil sa mga ginawa ko sa'yo. Kahit pagbayarin ko lahat yun, basta maging okay lang tayong dalawa. Para saan pa, Gabriel? Please, tama na. Pagod na ako. Uuwi na ako. Tumalikod na ako dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Ang dami kong nalaman at hindi ako handa sa lahat. Uuwi na ako at hindi na babalik pa. Kailangan namin makalayo ng anak ko dahil guguluhin na naman kami ang nananahimik kong buhay. Naglakad na ako pero hindi ko inaasahan ang binigkas na salita ni Jenny. Kailangan nyo pa rin mag-usap, Bes. I'm sorry to both of you. But, kailangan malaman ni Kuya ang tungkol kay Kalyana. Ang tungkol sa anak niyong dalawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa binitawang salita ni Jenny. Bakit kailangan pa niyang sabihin yun? Pakiramdam ko ay trinidor ako ng 2 taong pinagkatiwalaan ko na matagal na panahon. Alam nila ang nangyari sa akin nung magkasama pa kami ni Gabriel. Alam nila yung sakit at hirap ko. Sino pang may ganang makita o makipag-ayos sa lalaki na naging dahilan kung bakit ako nasaktan noon. Para sa akin, ay wala nang karapatan na malaman ni Gabriel ang tungkol kay Kalia. Ni hindi niya matandaan na may nangyari sa amin noon na nabuo namin si Kalia. I'm sorry, Bes. Pero kahit ganun pa man na naging masama si Kuya noon, kailangan pa rin niya makilala si Kalia. Kahit balibalik na rin ang mundo, mag-ama pa rin silang dalawa. Dumadaloy sa dugo ni Kalia ang dugong Montemayor. Mag-usap kayo ni Kuya at malaking pinagbago niya. Pinagsisihan niya ang lahat, Mia. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo na hindi tuloy 1 taon na bisa ng kasalyo. Alam ko kasing pagod ka na at sobrang nasasaktan noon ka. Hindi ko na napigilan na lingunin silang lahat, lalo na si Jenny. Hindi ako makapaniwala na alam niya lahat. Alam niyang lahat pero hindi niya agad sinabi sa akin. So alam mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? 3 taon tayo nagkakausap. Pinupuntahan mo pa ako sa resort noon para lang madalo kami ni Kalia. Marami kang oras. Maraming araw na pwede mong sabihin sa akin lahat. Pero pinili mong itago. Tapos ngayon ganito? Hindi ko na napigilan na sumigaw sa kanya. Ang sakit-sakit. Para kong sinaksak ng 10 beses dahil sa mga nalaman ko. Napansin ko na nakatulala lang si Gabriel. Mukhang hindi pa rin nagsisingin sa kanya ang sinabi ni Jenny na may anak kaming dalawa. Mapakla akong umiti sa aking isipan. Hey guys, calm down. Mag-usap tayo ng maayos. Nandito tayo para... Hindi ko pinatapos na magsalita si Iron. Masama ko siyang tiningnan at saka humisi. Calm down?
Paano magiging mahanahon to? Inungkat mo agad ang nakaraan na hindi pa ko handa. Hindi mo lang pinatapos ang trabaho ko dito. Inis kong sigaw kay Aaron na ngayon hindi makapaniwala na siniguan ko. May anak ako? May anak tayong dalawa, Mia? Sabay-sabay kaming napalingon kay Gabriel na magsalita ito. Ngayon pa lang siya nakarecover sa sinabi ni Jenny kanina. Malamlam siya nakatingin sa akin at malungkot ang kanyang mga mata. May anak tayo, Mia? Paano? I mean, hindi ko matandaan na may nangyari sa ating dalawa. Sigurado ka bang sa akin ang batang yun? Ako ba talaga ang ama? Sa isang iglap ay nakarating agad ako sa harap ni Gabriel at sinampal siya. Nanginginig ang mga kamay ko dahil sa sobrang galit. Ang kapal na mukha niya na sabihin na sigurado ba ako na siya ang ama ni Kalia. Anong akala niya? Nakipagsiping ako sa iba? Ha? Ang lakas loob sabihin sa akin ni Jenny na nagbago na si Gabriel. Ayan bang nagbago? Kalukuhan. Mia? Hindi makapaniwala na saan ni Gabriel. Ang kapal na mukha mo. Anong pinupoint mo? Nakipagsiping ako sa iba? Ayan. Ayan ang kinakatakot ko noon pa lang. Kung sinabi ko sa'yo noon na buntis ako, baka hindi lang ganitong salita ang masasabi mo. Baka may kasama pang pananakit at mas sakit na salita. Mas maganda ang hindi mo nalaman na nagkaanak tayong dalawa. Galit na sigaw ko. Punong-puno ng luha ang aking mga mata. Hindi sa ganun, Mia. Naguguluhan ako dahil sa sitwasyon natin noon. Paano may nangyari sa atin? Mahinang sabi nito. Maras kong pinunasan ang aking mukha. Lumapit ako sa upuan na inupuan ko kanina at kinuha ang bag ko. Inis kong kinuha ang cellphone ko. Kuya, anak mo talaga si Kalia. Hindi nakipagsiping sa iba si Bes. Lasing na lasing ka nung Pinutol ko ang sinasabi ni Jenny. Ayaw mo maniwala, right? Here. Tingnan mo maigi mukha ng anak ko. Hinarap ko sa kanya ang picture ni Kalia na nasa aking cellphone. Kamukhang kamukha niya noong bata si Kalia. Kahit si Jenny ay may hawig dito. Kaya hindi may pagkakaila na anak niya si Kalia. Kitang-kita ko ang pamimilog ng kanyang mga mata nang pinagbasta nito ang picture ng anak namin. Hindi siya makapaniwala. Kinuha nito ang cellphone ko. Kamukha ko nga siya. Mahinang untag nito. Nagulat ako na makitang nagtuluan ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa larawan ng aking anak. Hinuwakan pa nito ang screen ng phone ko. At nang tumingin siya sa akin, ay kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahang kanyang nadarama. Mia, gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang anak natin. Parang may kung anong maplo sa puso ko nang banggitin niya ang salitang anak. Please, Mia. Mahinang saad nito. Napapikit ako. May magagawa pa ba ako? Tutal alam naman niya kung sakaling magbatigas pa rin ako ay sigurado manggugulo siya. Sasakit lang ang ulo ko. At tama si Jenny. Bali-balik rin man ang mundo ay anak ni Gabriel si Kalia. May karapatan pa rin ito na makilala ang anak namin. Pagbibigyan ko siya. Nakita ko sa kanyang mga mata na gusto talaga niya makita ang anak namin dalawa. Isa pa, si Kalia ilang beses na rin niyang tinatanong kung sino ang papa niya. Dumilat ako at bumuntong hininga. Seryoso kong tiningnan si Gabriel. Oo, Gabriel. Hahayaan kita makita ang anak ko. Matigas kong sabi. Nakita kong umaliwalas ang mukha niya dahil sa sinabi ko.
Tama si Jenny. May karapatan ka kay Kalia. Pero hindi porket hinayaan kita, ay aabusuhin mo. Alamin mo kung saan ka lulugar. Bukas, pumunta ka sa Pioneer Hotel sa Bonifacio, 18th floor, room 293. Matapos kong masabi yun, ay hinablot ko na ang phone ko. Tumalikod na ako. Dinampot ko ang maskara ko na nahulog kanina at nilagay sa mukha ko. Naglakad na ako palabas. Narinig ko pa ang tawag ni Aaron at Jenny sa akin, pero hindi ko na pinansin. Pinagbigyan ko na sila. Hayaan ko makilala niya ang anak namin dalawa. Hanggang doon na lang, para na rin kay Kalia. Nang makalabas si Sophia, ay seryosong umarap si Gabriel kay Aaron at Jenny. Let's go to my office. Kailangan kong malaman ang lahat. Tumango naman ang dalawa. Naglakad na palabas si Gabriel habang nakasunod ang dalawa sa kanya. Kabado si Jenny. Alam niyang galit sa kanyang kaibigan, pati na ang kuya niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang best friend niya ang sikat na model at designer sa buong bansa. Tinupad nga nito ang pangarap niya. Nakarating sila sa office ng kuya niya. Pinalak nito ang pinto at naupo sa mahabang supang naroon. Aaron, Jenny, sabihin niyo nga sa akin ang lahat. Agad na sabi nito. Patawarin mo o kuya. Kung tinago ko si Mia sa'yo. Sobrang na kasi ang sakit na naranasan niya noon sa'yo. Tapos ayun nga, may nangyari sa inyo. Sobrang lasing-lasing ka ng gabing yun. Kaya hindi mo naalala na may nangyari sa inyong dalawa. Walang ibang naging karelasyon si Mia. Kaya huwag mong iisipin na ganun. Dahil noon, lahat iniintindi niya at binigay niya sa'yo lahat. Dahil sobrang na ang ginagawa mo sa kanya noon. Napagpasya namin ni Mia na lumayo na siya at kalimutan ka kuya. Hindi mo masisisi si Mia noon. Kahit ako kuya. Sobra yung ginawa mo sa kanya. Yung sakit na pinaranas mo, sobrang sobra kuya. Mahabang sabi ni Jenny. Mula pala noon, alam mo kung nasan si Mia? Tapos pinagmukha mo kaming tanga? Sana kahit kila mama at dad, sinabi mo tukol kay Mia. Seryosong saan nito? Napayuko si Jenny dahil sa sinabi ng kapatid. May punto siya. Sana sinabi lang niya sa parents nila para hindi ito nag-alala at hindi nagalit ang daddy ni Mia sa daddy nila. 3 taon lang kuya. 3 taon kong tinago sa iyo mag-ina mo. Pero nitong 2 taon na lumipas, hindi ko na alam kung saan sila tumira. Tumigil si Jenny saglit at binilingan ng masamang tingin si Aaron bago pinagpatuloy ang sinasabi. Etong lalaking to, eto ang kasama ni Mia noon. Siya ang sinabihan ko magbantay at mag-alaga sa mag-ina habang malayo ako. Pero hindi ko alam kung bakit nung 2 taon, hindi na siya nagparamdam sa akin kung nasan sila. Nawala na lang 2 si Mia na parang bula. May himiga ng ines ni Jenny sa bawat salitang binibitawan. Tiningnan ng masama ni Gabriel si Aaron. Hindi niya mapigilan ang sarili na mainis nang malaman na 5 taon nito na nakasama ang asawa niya. Sumusukong itinaas ni Aaron ang kanyang kamay. Nakakatakot kasi ang tingin ng magkapatid. Patawarin niyo ako. Sorry kung hindi kita kinuntak noon, Jenny. Ay hindi lang kagustuhan ni Mia noon. Alam niya kasi na lumalambot ng puso mo sa kuya mo. Sobrang galit ni Mia kay Gabriel, kaya nagdesisyon siya na lumayo. Inisip niya noon na baka hindi ka na tumupad sa usapan. Baka magulat na lang daw siya na kumato ka sa rest house at kasama mo si Gabriel. Pumayag ako sa gustuhan niya dahil galit din ako sa mga ginawa ni Gabriel noon. Hindi ko pala alam, nakasal pa rin sila ng panahong yun. Nung isang araw ko nang nalaman na mag-asawa pa rin sila. Inisip ko na kailangan niya malaman ang katotohanan at malaman ni Gabriel
ang tungkol kay Kalyana. Ilang beses na lang kinukulit ng batang yun tungkol sa daddy niya. Sana maintindihan niyo yung ginawa ko. Hindi niyo rin ako masisisi kung pumayag ako sa kagustuhan ni Mia. Kasi sobrang nasaktan yung tao. Hindi naman talaga makatarungan ang ginawa mo noon, Gabriel. Mahal ka ni Mia at ginawa niya lahat para lang mag-work ang marriage niyo noon. Tinanggap niya lahat sa'yo. Tinanggap niya lahat sa'yo. At inintindihan niya sa lahat ng bagay. Pero nung nagkapalit, puro sakit lang ang sinukli mo sa kanya. Galit at sama ng loob ang umiral sa kanya mula noon hanggang ngayon. Kaya kung magiging trato niya sa'yo ay galit o wala sa mood makipag-usap, intindihin mo na lang. Ginawa ko din to para kay Kalia. Dahil napamahal na sa akin ng bata. Ilang beses niya ako tinatanong tungkol sa daddy niya. Ang hirap mag-explain sa batang yun. Sobrang daming tanong eh. Kaya para sa bata, kahit alam ko magagalit si Mia sa akin, ay ginawa ko pa rin to. Kaya Gabriel, wag na wag mong sasayangin ang pagkakataong binigay sa'yo ni Mia kung gusto mong maging ayos ang pamilya mo. Pero kung wala kang nararamdaman para kay Mia, si Kalia na lang. May karapatan ka pa rin makilala ang anak mo kahit naging gago ka noon. Mahabang litanya ni Aaron. Napayuko na lang si Gabriel dahil sa mga sinabi ni Aaron. Ganon din si Jenny. Katahimikan ang namayani sa kanila. Hinayaan lang ni Aaron ang magkapatid. Alam niyang malalim ang mga iniisip nito. Maya-maya pa ay mahina nagsalita si Jenny. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala siya umalis noon na hindi nagsabi sa akin. Dahil nararamdaman niya na magsasabi na ako kay kuya. Kilala talaga niya ako. Sa totoo lang, bala ko na talagang sabihin kay kuya kung nasan sila noon. Kaso inisip ko yung pangako namin sa isa't isa. Kaso sa tuwing nakikita ko si Kalia, ay nalulungkot ako. Iniisip ko si kuya noon dahil hindi niya alam na may anak silang dalawa ni Mia. Hindi niya nakita si Kalia ng baby pa lang hanggang sa lumaki. Kaya kating-kati ako noon na sabihin kay Kuya Gabriel ang lahat. Kaso ayun nga, bigla na kayong nawala. Tumawag na lang sa akin ng caretaker ng rest house na umalis kayo. At hindi alam kung nasaan. Hindi ko na rin kayo makontak. Sorry kuya sa lahat. Sa pagtatago ko sa mag-ina mo. Awang-awa lang talaga ako kay Mia noon. Patawarin mo ako kuya. Tumingin si Jenny sa kuya niya na naluluha na. Sakto din naman na nakatingin sa kanya si Gabriel. It's okay. Naiintindihan ko kung bakit nyo nagawa yun. Siguro kung hindi lumayo si Mia, baka may nangyari pa sa anak namin. Baka sa sobrang stress nyo noon, ay baka nawala ang anak namin. Ang importante ngayon, ay alam ko ng totoo at makikita ko ng anak ko. Seryosong saan ni Gabriel. Tumigil ito saglit at tumingin kay Aaron na ngayon ay tahimik lang na nakikinig sa kanya. Tumingin din sa kanya si Aaron. Pareha silang seryoso na nakatingin sa isa't isa. Hanggang magsalita ulit si Gabriel. Aayusin ko ang lahat. Gusto kong bigyan ng magandang pamilya ang anak ko. Babawi ako sa kanilang dalawa. Lalo na kay Mia. Siya pa rin ang asawa ko. At hindi ako papayag na mag-divorce kaming dalawa. Seryoso at may ding sabi ni Gabriel. Gusto mong maayos ang pamilya nyo? Ibig bang sabihin, may nararamdaman ka rin sa kanya? Hinahayaan mo siya makapasok sa buhay mo? O nakukonsensya ka dahil sa mga ginawa mo nun sa kanya, kaya gusto mong makabawi? At dahil nandyan si Kalia? Gabriel, huwag mong mamasamin ang sasabihin ko ha. Gusto kong magkaayos kayong dalawa. Mas maganda nga yun eh.
Kaso, baka naman ginagawa mo lang na maging maayos ang pamilya mo dahil nakukonsensya ka at gusto mo makabawi kay Mia. Kaso hindi mo naman ata siya mahal. Sa tingin mo ba, magwo-work ang marriage nyo na ganun? Lalo na, at may sama ng mahal ko siya, Aaron. Parehas na pamang ang dalawa sa binitawang salita ni Gabriel. Si Jenny ay nalalaki ang mata dahil sa sinabi ng kuya niya at si Aaron ay naputol ang sinasabi dahil sa biglaang pagsalita ni Gabriel. Kuya, mahal mo pa rin ba siya? Nauutal na saan ni Jenny. Mahal mo si Mia, kuya? Kailan pa? Paano? I mean, di ba? Simula nung wala siya sa bahay, doon ko naramdaman yun. Simula nung umalis si Mia noon, doon ko na-realize na nakapasok na pala siya sa puso ko. Masyado akong nakulong at nabulag sa pagmamahal ko kay Nicole. Di ba sabi nga nila, doon mo lang malalaman ang importansya ng tao kapag umalis na. Sa totoo lang, simula na mawala si Mia sa bahay, hinahanap-hanap ko siya. Hinahanap-hanap ko ang lahat. Yung pag-asikaso niya sa akin, pagluluto niya, na sobrang nasasarapan talaga ako. Lahat yun namimiss ko na. Doon ko nalaman na mahal ko siya. At dahil nasaktan ako. Nasaktan ako nang iniwan ako ni Mia. May kurot sa puso ko, kaya hanggang ngayon ay pinapahanap ko pa rin siya. Hindi ako tumigil dahil gusto ko siyang makita at makabawi sa kanya. At sa pagkakataong to, ay may nararamdaman ako sa kanya. Kaya gusto kong bumawi kay Mia. Kahit ipagtabuyan niya pa ako, magalit o sumbatan, ay tatanggapin ko. Basta matanggap niya lang ulit ako. At kung nawala niya ang pagmamahal niya sa akin, ay ibabalik ko yun. Aayusin ko to. Ibabalik ko sa buhay ko si Mia. Ang babaeng nagpaintindi sa akin ng lahat-lahat. Ang dahilan kung bakit din ako nagsumikap at bumangon. At higit sa lahat, siya ang dahilan kaya ako nagbago. Tipid na napangiti si Aaron sa mga sinabi ni Gabriel. Napailing pa ito. Nagbago na nga ang kaibigan niya. Tama lang talaga na inamin niya ang katotohanan sa kanila. Si Jenny naman ay napangiti dahil hindi niya akalain na mahal na pala nito ang kanyang kaibigan. Gosh kuya, masaya ako sa mga narinig ko galing sa'yo at tutulungan kita. Nabuuin muli ang pamilya mo. Palalambutin ulit natin ang puso ng kaibigan ko. Tipid nang umiti si Gabriel at saka tumango. Gagawin niya ang lahat para makasama mag-ina niya. Kahit pahirapan pa siya ni Mia, ay tatanggapin niya. Hindi siya susuko.